Ito yung, kung mapapansin nyo, ito yung line and neutral na supply natin. Direct ito dun sa breaker natin. Then, kapag tinignan nyo yan, ito, yan, yung red and black na yan. Tapos dito, red and black din. Diretso yan dito sa diode na to. Okay. So, kaya ito yung sinasabi ko sa inyo. Yung supply na ito, galing dun sa breaker, direkta yan, pumapasok dito. Papasok dun sa ating PFC, IPM. Yung supply na yan, direct yan, papunta dito. Kapag ka nagkaroon ng fluctuation yung supply na galing dito, line neutral natin, ang affected ito. Kaya kung mapapansin nyo, nung nagka-problema siya nung bagyo, nagkaroon siya ng problema. Pero tinignan natin yung port niya, malinis. So, nandito kami ngayon sa Pandi, Bulacan. Ito yung na-check namin. Kanina, pag-check ko, hindi natin matitik yung shorted niya. Ito yung shorted, makikita nyo dito. Yung diode, shorted siya dito. Kaya pala yung pag-on namin kanina, nag-on yung power pero nag-shut down ang breaker. Meron pala siya problema talaga doon sa shorted siya. Kakalasin ko lang muna. Susubukan namin kung pwedeng i-repair. Nandito kami sa gilid ng terrace ng bahay. Kaya walang access. Yung access namin dito dumadaan. Para may abot. Ayan. So dito na natin ito i-repair. Ito yung pinaka-diode niya. Yan. Tapos ito yung output ng IPM. Kaya tingnan natin. Nakabit na. Ito. Kapag nag-check kayo nito, pwede nyo na siyang direct na i-check dito kung may makukuha kayong nag-short sa line para sa check-up nyo. Ayan. Wala naman tayo nakita ang short. So, ibig sabihin, na-ring good ang IPM natin. Yung PFC, ito PFC to Ayan. Yung power factor. Ito yan, yung icing malaki. So, wala naman siyang shorted. Yan Ito. So, pag na-reverse natin yung tester, wala siya. Yan. Tumaring ito lang yung naging issue, yung diode na ito. So, itatry natin kung kasya na remedyo ang gagawin natin. Yun.
positive at negative niya. Ito yan. So, wala siyang big. So, ito yung positive, ito yung negative, ito yung positive. Sa kabila, ang may shorted sa kanya, itong line ng AC. Yun o. Yan. Titingnan nyo yung tester natin. Yan o. Ito yung tester. Yan. Pag na-reverse, ayun o. So, dito, mayroon din siya. Yun. Oh. Ito. So itong dalawang line na to, yung AC input, dapat walang supply to pag na-reverse, ay walang resistance kapag na-reverse natin. Ayun o. Ayan. Kaya lang problema natin, yung diode na available namin, ganitong klase. Hindi siya pasok doon sa lalagyan. Kaya magdudugtong tayo ng wire. Ito yan ha. Ito yung positive sa block na kabila. Ayan, wala siya. Pag na-reverse, magkakaroon siya. Yan, na resistance. So itong dalawang linya, ito yung AC. So dapat wala siyang resistance. Ayan ha. Compare nyo dito sa isa. Yan ah, meron siya. Pag na-reverse natin, yung kabila, ito, meron din. Ayan ah. Okay. So, shorted yung diode. Ayun. So, gagawin natin, lalagyan na lang ng wire ito. Papasok dito. Natin ulit. Ayan. So para madali yung makapa kung alin yung AC input, ito yung line and neutral, ito yung kulay red and black na wire. Ito hanapin nyo dito. Ayan. Ito yung isa. Ito yung line. Ito yung nasa red na test point ko. Test prod. Ito. Yung neutral. Ito yung sa kabila. Ito yung positive, negative. Ito yung positive. Ito yung kabila. So ito yung nakuha nyo na yung AC input. Okay. So mamaya natin babalikan yung positive and negative. So hininang na lang namin siya. Ilagyan namin ng paa o wire yung diode para umabot kasi hindi siya kasya doon sa butas. So ito kasi mahirap pag nasa home service tayo. Syempre yung spare parts natin limited lang yung dala natin. So titingnan lang natin din kung talagang under yung unit natin. Tingnan ko kung saan siya tatama. Ayan. Okay. Tingnan natin siya. Sige po dito po. Okay. So, dahil pinakpan ko dito, malilito kayo. I-focus mo to. Ayan. So, malilito kayo ngayon dito. Alin yung, kasi hindi ko rin natandaan kanina, alin yung line and neutral natin, alin yung positive and negative. So, pwede mo siyang kunin dito. Ayan. Katulad nito. Ito yung line, yung kulay red. Pupuntahin dito sa diode. Kita dito nakatest. Nakakabit yung aking test prod. Ito. Ayun. Makikita nyo yung line natin. Ito na yan. Okay. So yung katapat nito sa kabila, dito, pag pinokus mo din, itapokus mo ito. So ito yung AC. Ayan. So yung katapat na ito yung neutral. Ito yung line. Ayan. Makita nyo dito. Ito yung main test point ko. Kulay red. Kaya resistance natin. Yun. Okay. So automatic. Itong kabila neutral. Ito yan. Yun. Ito.
So alam na natin kung alin yung pagkakabitan natin na so ito naman wala namang polarity dito. See? Yan. Ito yan. Binalutan natin ng electrical tape para may protection siya. Okay na. So ito na siya. Nai-tornilyo na natin. Sa gilid. Okay. Tama na. Makakalasin ko muna. Tatawid ko siya. Okay. So tinanggal ko lang muna yung supply ng indoor. Yan. Tapos pwede nyo siya i-check dito kung may makukuha pa kayong shorted. Inihang ko tong indoor. Ito yung papunta sa indoor natin. Mababang resistance na lang to. Hindi ko na po saan ang galing. Pero tingnan natin kung mag-uko ng diretso. Ito. Balik tayo dito. Ayan. So, pinaklas ulit namin kasi meron kaming na-detect na shorted pa siya. So, makikita ko sa inyo. Ngayon, pagka hindi nakakabit yung reactor, wala tayong makuha ang shorted. Ayan, good siya. Ito, wala tayong makuha ang shorted. Yan. Pero pag kinakabit yung reactor, dito natin nakikita yung shorted. So hindi muna namin yun i-on kasi masisira din lang siya. Pag nakakabit yung reactor, dapat walang shorted to eh. Yan ah. Shorted siya. Yan. Positive, negative ay shorted. Okay. So ito yung hindi namin na-anticipate dito. Ayan. So ito yung positive and negative. Ayan o. May lumalabas siyang shorted kapag nakakabit yung reactor. So hindi natin siya pwede paandarin kapag kaganyan. So pag tinanggal, sorry, hulog. Ayan. So tinanggal ko tong reactor. Ayan. Yung connection. Ayan. Mawawala na yung shorted. Yun. Wala na shortage yung positive negative. So ang hindi natin nakita dito kasi tinester ko siya kanina na hindi nakakabit yung reactor. Ito yan eh. Ito. So ito papunta dito nagkaroon niya ng shortage. Ito. Yung dalawang paa. Ayun. So kapag kinabit natin yung reactor natin. Ayan. So nakakabit yung reactor. Ito. Nagkakaroon siya na shorted. Ayan o. Ito yan. So ito yan yung positive and negative natin. So ngayon, so sira yung siya pwede start. So gagawin natin, ipo-pull out muna namin. I-double check namin dun sa shop. Pinulout namin yung board sa hindi namin natapos. So, i-check na lang namin sa shop. Pasa ng gutom yung kasama kong akit bakit. Tara, kain.
Yan, okay, so nandito na tayo ngayon sa shop. Ito yung board na pinull out namin and tingnan ko kung ma-explain ko sa inyo. Nakita ko na yung leak and i-actual natin ngayon. Yung PFC na tinukoy natin kanina na na-detect natin na shorted. So, nilinis ko muna siya. And meron kami isang diode na nakita dito na nag-short. Ito, ayan, lapit ka dito, baby boy. Ayun. So, napalitan ko na ito, yung diode nito. And titingnan natin. Ito yung PFC IC. Ayan. So, wala na tayong nakitang shorted dito. Titingnan na lang natin kapag naikabit natin yung diode. So, ito yung diode kanina. Kinalas ko na siya ulit. Yung ginawa ko kanina na diode. Dahil meron na, nandito naman tayo sa shop. So, meron tayong original na natitira pang ganito. So, ibabalik natin sa original ulit yung board. Ayan. Okay, so kakabit ko lang ito para makita natin. Okay, positive. Ito. Yung. So, dapat natin ito para mai-tornilyo ko na maayos. So, ikakabit ko muna pasamantala itong heatsink niya bago ko ihinang para lumapat ng maayos yung pinaka-diode natin. Kasi isaboy nito. Ayan. Kabit muna natin. Yun. Okay, so nilapat ko lang muna yung diode kasi ihihinang ko ito para sakto yung lapat niya. Yan, titingnan natin kung may shorted pa siya. Ayan. So, okay na siya. Nakakabit na. Ayan, okay. So, naihinang na natin. Nilinis ko lang ang portion na ito kasi may corrosion siya. Dito. So, yung diode na palitan na natin to. Ito yung original na diode. Nakabitan na rin natin siya. Ito yung tinitingnan natin kanina na positive and negative. Ito yan, yung positive natin. Ito pala AC, ito positive negative. Yan, okay. So yung kanina, kapag nakakabit yung reactor natin, mayroon siyang shorted dito sa positive and negative. Ito. So, nakakabit yung reactor natin. So, nakita natin yung isa, meron siyang diode dito na nagkaroon ng shorted. So, ngayon, nawala na to. Ayan. Ito na yung positive, negative. Okay na. Ito yung AC line. Ayan. Okay na rin siya. Positive, negative, AC line. Ayan. So, yung dito kanina na tinitingnan natin, doon sa primary pala, na nakakabit dito, mayroon na siyang shorted eh. So ngayon wala na siya. Yun. Okay. So tingin ko okay na siya. Lalagyan ko lang siya ng silicone para maikabit natin ng maayos. Yan. Okay. Ayan. So ito na yung diode na kinabit natin original kanina. Ito yun, no, yung diode na nakita ko isang shorted kanina. Yun, nasa ilalim. Kaya pag kinakabit ko siya, may nadidetect akong shorted. Ayan, so sa ngayon, okay na siya. Ito yung ginagano natin sa inyo na direct. Ito yung, kung mapapansin nyo, ito yung line and neutral na supply natin. Direct ito dun sa breaker natin. Then, kapag tinignan nyo yan, ito, yan, yung red and black na yan, tapos dito red and black din, diretso yan dito eh, sa diode na to. Ayan, ito yung diode na pinagpaklasan natin. Tingnan nyo yung yan, so yung red na to, ayan, yung red na yan, diretso yan dito sa, okay, tingnan natin kung alin yung line and neutral. Ito yung line, ayan, makikita nyo yan. Then, yung neutral natin,
Supply. Ito yan. Okay. So, makikita nyo, itong supply na to, yan, yung AC line na yan, dumaan lang yan ng filter. So, based to do sa in-upload natin nung nakaraan. Parehas din yan. Ganyan din ang dumaan ng varistor, dumaan ng relay. Relay, direkta yan, papunta dito. Ayun. So, ito yung sinasabi natin na kapag madalas nagkakaproblema yan. Kasi ito, katulad nito, ang naging issue nito is nung bumagyo, hindi naman siya nabasa. Pero may nakita silang langgam doon sa loob. Pero sa tansya namin, yung langgam, hindi naman siya yung totally talaga na nakasira dito sa board natin. Dahil ang bumigay sa kanya ay yung diode na ito and yung diode na parang nakaprotect siya dito o supply ng ating IPM. So kaya ito yung sinasabi ko sa inyo, yung supply na ito galing doon sa breaker, direkta yan, pumapasok dito. Papasok doon sa ating PFC, IPM, and ito PFC IPM and yung ating rectifier diode. Then, ito yung power supply na binubuo niya papunta doon sa ating IPM at saka ito yung IPM natin. So, kung titingnan nyo kasi yung merong nambabasher natin doon na sabi niya hindi daw nakaka-apekto yung standby power natin dahil naka-design naman yan, hindi naman mag-on. So, ito yung sinasabi natin na yung supply na yan, direct yan, papunta dito. Kapag ka nagkaroon ng fluctuation yung supply na galing dito, line neutral natin, ang affected ito. Kaya kung mapapansin nyo, nung nagka-problema siya nung bagyo, nagkaroon siya ng problema. Pero tiningnan natin yung port niya, malinis. Kung meron siyang parang pinagbahayan ng mga parang slight na langgam, pero sa ganitong kalaking board, kasi bihira namin makita ang nasira siya dahil dun sa langgam. Dito sa design na to doon sa iba, hindi. Yung kumbaga, ito kasi may coated na hindi siya basta nagkakaroon ng kahit nagkaroon ng langgam, hindi siya basta nakaka-apekto. Ayan. So, coated siya ng parang pintura. Kaya makapal yan. Pagka hinihinang namin, kinikis-kis pa namin bago mo makuha yung ito, yung printed circuit board. Covered siya. Coated siya. Ito, kahit ito, coated yan. Yung mga paa na yan, coated yan. Na kapag may langgam or daga, ipis, hindi siya basta nakaka-apekto doon sa loob ng board natin. So, yung nakita lang namin na isa na pwedeng nakasira doon sa ating power supply nito. So, kasi ang tinamaan sa kanya ito. Kadalasan na nasisira dyan, ito, yung diode na to. So, nasisira siya hindi dahil sa, minsan, overuse. Pero ang kadalasan nakikita namin dito, yung supply, yung fluctuation ng supply na hindi kinakayang i-load ng ating diode. Siguro kung mas mataas, possible lang yung parts natin ngayon, may minimum at maximum na kayang i-load yung diode. Kahit hindi mo ginagamit yan. Kasi yung supply na pumapasok dito na AC, once na pumasok dito kasi yung AC na yan, direct yan dito. Once na pumasok yung AC na yan, automatic, may DC yan. May DC standby kayo dito. Doon sa module naman, nung pan motor natin, ganun din. Kasi yung pan motor na katulad yan, ito, yung sinasabi natin, yung laman sa loob kasi nito, may supply na 310 at saka 15 volts. Ang laman sa loob nito, parang kung i-compare nyo, ganito rin ang laman niya sa loob na electronic board na nasa loob nito. Ganito rin, pinaliit lang siya. Kasi ang gamit niya is UBW din o yung supply ng compressor. Ito naman supply ng pan. Yung coil nito at saka design ng coil ng compressor halos the same din ng pan motor na ginagamit. Ayun, yung mga DC pan motor natin at saka DC compressor. Okay? Ayun. So baka medyo nalilinawan na yung ibang kumukontra doon sa sinasabi natin. Ayan. So malaking factor na nakaka-apekto doon sa unit natin ay kung laging naka-standby ang supply dito. Okay? Kapag tumaas ang supply dito, tataas ang supply din dito. Hindi siya regulated na papasok dito. Ang regulated lang sa kanya, yun. Ito yung power supply nito. Nagiging regulated lang siya kapag dumaan doon sa power factor natin. So, naka-standby pa rin siya dito.
kapag ka tumaas yung supply dito, tataas yan. So, ang tendency kapag hindi kinaya ng diode, mag-short lang yan. Masisira or bibigay yung mga protect. Sa tulad kasi nito, hindi ito katulad nung design ng electronics noon na may mga protection siya na kahit mas mataas. Pero usually, ang supply nito is hanggang 240 kaya niya. Pero pag nag 260 na, hindi niya na halos kinakaya. Yun. Ngayon, kung biglang pumasok yung 260 volts, hindi naman naiiwasan sa atin yan. So, yun yung pumapasok na bumibigay yan, nasisira. Okay, yung diode na yan. So, diode kasi ang unang tatamaan dyan. Kaya mapapansin nyo, sa lahat ng ginagawa ng board, karamihan, ang damage, yung sa mga gumagawa ng board, ang damage yan laging diode. Karamihan yan. Pag hindi diode, yung regulator IC, ito, power supply. Kasi ito yung naka-standby. Kumbaga, ito yung naka-front lagi sa kanya. Yan, regulator. Once na pumasok ang mataas na supply, ang diretso niyan, papunta doon sa regulator, papunta doon sa diode. Okay na tayo. And susubukan nating paandarin. And mamaya ko kakabit yung pwede na pala natin kabit yung heatsink. Lilinisan ko lang muna ito. Ganyan. So, malambot pa naman yung pinaka silicone nito. So, dadagdagan na lang natin siya. Yan. So, malambot pa yun. Kahit yung nakakabit doon sa heatsink natin, malambot pa siya. Ito. So, ang ginawa natin, dinagdagan na lang natin. Yan. So, susubukan natin paandarin muna. Kakabit ko lang itong heatsink natin. Ayan. So, linisan na lang natin ang bahagya. Ayan. So, ito yung coated niya. Kaya minsan pag nililinis natin yan, nangingitim to. Kasi meron siyang coated dito. Yun. Balot siya ng parang varnish. Kaya pag nalagyan ng thinner, ayun, kumakawang siya. So, lilinisan lang natin para mawala yung magkaroon ng ground. Ayan. Okay. Ayan. So, kakabitan natin ng supply. So, check lang ulit natin. Ito, nakakabit na yung reactor natin. Ito yung kanina na nung kine-check natin, kapag nakakabit yung reactor, meron tayong nakukuhang shorted dito sa positive and negative. So, yan, wala na siya ngayon. Okay. Ayun. Dito. Ayan, wala na. Ayan, dito sa input, wala na rin. Yun. So, wala na. Wala na siyang shorted. So, ibig sabihin, maaaring possible, pwede na siyang mandar. So, linisan lang natin ng konti. Yan. Okay. Tingnan natin kung mag-on na ang power. Hop. Wala na shorted. Okay. Well. Yun. Okay na. So, nabuhay na yung board natin. Ito. Ayan. So, may power na tayo. Dito, yun, meron na rin tayong light indicator dito. I-off natin muna. Papakita natin. Ayan na. Okay. Gamitan natin ng
digital tester. Ayan. So yung digital tester natin, naka set tayo muna sa AC. Okay, kita yan to eh. Para makakita nyo kung saan siya pumupunta. Okay, so yan, ini-on natin siya. Ito yung kapag buhayan, yung naka-standby sa breaker nyo, yan yung pumapasok dyan. Nakadirekta yan sa board na pumapasok. Yan yung sinasabi natin. Kahit wala yung indoor, patay ang indoor nyan, yung supply ng 220 volts input supply natin, ayan yun. Pasok yun dito. So, ang kuryente natin 235. Ayan. So, kung pasok yan doon, yung DC nyo, ito pa yan, no? Meron tayong DC kayo makukuha dyan. Ayan, no? Naka-standby ang DC nyo. So, ang nangyayari dyan, katulad niya, kung hindi nyo pinatayan, kung ito, 220 volts nyo, lumampas sa maximum na kayang ilog ng ating diode. So, ano mangyayari doon sa diode nyo? Kung lumampas na siya sa maximum, masisira. Diba? Kung makita nyo, alin ba, nasira? Yun. Yung mismong naka-front lagi, doon sa input natin ng supply na AC. Yan. Yan yung DC. So, alin yung susunod dyan? Papunta na yan dito sa ating IPM at saka PFC. Ayan. So, ito yung IPM natin. Ayan. Ito yung output. Ayan. Okay. Ito. Ayan yung 15. Ito, output siya ng ano? Output ng ating IPM. 15 volts. Ayan. Ito yung supply ng IPM. Pumalo ng 320. So, doon sa pan motor natin, ibalik nyo doon sa pan motor ha. Yung nakukuha nyo doon sa pan motor na input na supply na 310 na sinasabi natin, ito rin yan, pinalaki lang siya. Yan o, may 320 tayo. So, yun yung required na 310 volts na nakalagay doon sa pan natin. Ito yung pan, no? Ganito rin yan, laman sa loob. Yung, ito lang, module na to, pinaliit lang, ipinasok doon sa loob nito. Okay? So, para lang maintindihan nyo, ha? Ngayon, yung sinasabi nga natin, kaya nasisira ang pan motor, connected siya dito. Kaya nasisira ang pan motor. Kapag nasira yung board na nasa loob, nakatulad din ito. Katulad nitong pagkakadesign nito, kung bumigay yung diode niya na supply, papasok doon sa loob nito, ano mangyayari doon sa pan? Eh, disira na. Kasi yung board nito at saka yung mismong winding, pagkakasama siya doon sa loob. Hindi mo naman siya pwedeng i-repair, napapalitan lang yung board. Ayan, kaya totally sira. So, hindi katulad nito, pag nakahiwalay ang module, may pag-asang ma-repair. So, yung sinasabi natin, kapag ka ang input mo ito maasar ba, tatamaan, ayun, dito naman diretso niyan eh. Wala naman iba pupuntahan yan, dito lang yan. Okay, naka-DC pala tayo. Ayan yung AC, oh. Diba? So, ang DC, yun. Ito pala ang, tama. Volts DC. Ito ang AC. Yan. Okay. DC. Binalik natin. Ito yan. Papasok yan dito sa mga capacitor na malalaki na yan. Naka-standby yan dyan. Yan. Naka-standby yan dyan. Kaya kung ito, totaling ay nakakabit yan dyan sa loob ng, sabihin nyo, 1 taon na hindi nyo sinashutdown ang breaker nyo, kapag hindi nyo ginagamit, kung baga 1 linggo hindi, katulad nito 1 linggo siyang hindi ginamit, so napansin na lang nila, naglabas siya ng error code na E1, so sira na pala yung board natin. So ang tinamaan sa kanya na natin, direktang pumasok agad doon sa diode. Yung sinasabi natin, yung supply nito diretso doon sa diode. Ano ba tinamaan sa kanya? Yung diode, kasi doon pumunta yung supply eh. Kung nung sanang bumabagyo, sinap down nila yung breaker nila or kinat nila totally yung supply, papasok doon sa aircon, possible buhay pa yata itong unit nyo. Okay, so nung maaring nung bagyo, nung nakaraang ilang linggo ba bumagyo, nung bumagyo, maaring nagkaroon ng fluctuation ng kuryente, yun yung naging dahilan ng pagkasira nito.
Hindi yung nakita nila na slide na para may pumasok na langgam. Kasi kung titingnan natin ang board dito, wala naman tayo nakitang corrosion eh. Usually, sira ang board kapag nakikita natin ang corrosion, pinasok ng butike, nagkaroon ng corrosion. Pero dito sa ganitong damage, common yan, ito ang tinatama, diode. So marami kaming nire-repair na ganito, kaya yun yung ini-explain natin na kapag ka ang supply nyo laging naka-standby, tatamaan yung IPM module natin or yung power supply. So sa IPM module, pag tinawag natin IPM module, pangkalahatan yan. Kahit sabihin natin ang sira lang ay diode, buong IPM module pa rin ang tawag dito. Ayan. Ngayon, kung gusto nyo makatipid ng konti, pwede nyo sundin yung sinasabi namin na kapag hindi nyo ginagamit ng aircon, shutdown nyo. Pero kung okay lang sa inyo na gumastos, eh di wag nyo sundin yung sinasabi ko. Ano? Diba, Boss Lakay? Ayos! Tulog, sarap buhay si Boss Lakay. Sarap buhay, bossing. Ayan. So, okay na tayo. And ito, ibabalik na lang ulit natin doon sa Pandi, Bulacan. Ayun, so in-explain lang natin ang konti. Hindi namin nakita kasi kanina medyo alangan yung posisyon namin doon sa taas. Kaya dinesisyon namin na i-out muna yung board para ma-check namin ng maayos. Kasi kanina hindi namin makita kung saan ang galing yung nagkakaroon ng shorted doon sa diode na yon, kung alin yung pinanggagalingan pa. So ang susundudan namin kanina, maaaring sira yung PFC IC. Ito, yung IC na malaki dito, or may tama yung IPM. So sinuyod namin yung problema, nakita lang namin yung isang diode pala nagkaroon ng short. Kaya tuwing kinakabit namin ang reactor, nagkakaroon kami na may nadidetect kaming leak o shorted dun sa supply. So ayun, nakita na natin yung shorted na diode. Okay na siya. Ayos! Okay!